Okay, so ang topic po natin ngayon, personal insurance is crucial for several reasons. So pag tayo po nagka-counsel, kailangan pong makita ng kina-counsel natin bakit ang insurance nila ay napaka-importante. Hindi lang yung dahil gusto mo ang insurance, but why is it a necessity? So una po dito, makikita nyo ito, financial protection. Lalo kung may mga savings ka, so pag sabihin na wala din lang naman, kumbaga kung wala din lang naman panggamitan, kasi karamihan ganun na saan gagamitin? Hindi naman ako nagkakasakit. For the last 10 years, hindi naman ako nagkakasakit. So, lagi po natin emphasize yung mga ilan na rason kung bakit tayo kukuha ng personal insurance natin kahit meron po yung government insurance natin. Since alam po natin lahat na ang government insurance ay para discount lamang po sa ospital. So ang isang rason na crucial, it means really crucial yung personal insurance natin at kailangan talagang lahat ng tao ay kukuha, ito, financial protection. So kahit sa sa Europe na most part of Northern Europe ay totally free ang hospital. So sa halimbawa sa Scandinavian countries, free sila. But then yung national insurance, kahit bayad yung hospital, walang protection, walang financial protection. Ito yung hindi lang health na insurance na to, dito tayo makakuha ng pera in case na tayo ay seriously na magkasakit or masali sa na yung malaking accidents. So it helps safeguard your finances against unexpected events like accidents, illness, or property damage. This can prevent significant financial strain. So sabi nga natin, paano naman kung na-aksidente ka, naputo lang paa mo, or paa mo isang pao, isang kamay. So yung makukuha mo na disability benefit sa insurance mo, lalo kung medyo malaki-laki. So generally sa ating mga clients, lalo yung mga EPS, nagseset tayo ng ILOC na na disability benefits. Pwede na yung ILOC na yan na pansimula sa Pilipinas. Hindi mo na kailangang ibenta ang bahay mo, hindi mo na kailangang ibenta ang kung ano ang maibenta mo para ikaw ay masustain ang living cost mo pag ikaw naging disabled. So hindi mo na kailangang ah, mag magbeg sa mga kilala, kapatid, mga relatives, friends, or even on the internet. Yan po yung napakalaking makukuha sa personal health insurance. So, yung mga hindi nakakaalam, sabihin, meron naman yung insurance sa company. As we said, national insurance is discount lamang sa hospital. Okay? Next, peace of mind. Knowing you're covered can reduce stress and anxiety about potential risk, allowing you to focus on other aspects of life. Alam nyo yung peace of mind na yan, sa mga bata-bata pa, hindi pa nila gaano maintindihan ang ibig sabihin talaga nito, no? Kasi when we are young, very tayo, very reckless, no? Hindi, wala munang, yung mga care-care dyan, kasi hindi pa na tayo gaano nagkakasakit. Reckless muna yung buhay, no? But then as we age, doon na tayo ma-realize na, oh my, what have I done? Yung parang ganon. So, alimano ng mga bata-bata tayo, kahit saan tayo sasakay, kahit pa nga tayo, ano ba yan, yung sa on the road, sa mga naka-experience na mga travels. Pag nasiraan ka ng sasakyan mo o kaya wala kang masakyan na bus, nakikisakay ka kung aling sasakyan ang available. Ngayon na medyo matanda-tanda tayo, paano kung yung sasakyan na yan pala ay hindi siya naka-comprehensive insurance? Paano kung na-aksidente kami pala doon? So, hindi natin naisip yan pag tayo ay at young age. Pero sa mga early na na-orient, aware na sila nito. Para sa mga hindi naman early na orientation, ay later pa nila ito matutunan in life. Next, legal requirements.
Some insurance type of insurance like auto insurance are legally required in many places. So, helping you avoid legal penalties. So, ito yung halimbawa sa mga nagda-drive, 'di ba? Kailangan ng car insurance natin, kailangan tayong may driver's insurance para hindi lang yung sasakyan ng protection ay protected but tayo din na nagda-drive na yung driver kailangan ng driver's insurance. Asset protection. Insurance can protect your valuable assets like your home or car, ensuring you can recover from the loss or damage without facing huge out-of-pocket expenses. So alam po natin lahat ito, no? So kung may insurance ka at nasira ang sasakyan mo o bahay mo, at least hindi ka na magsimula uli ng zero kasi may manggagaling na pera doon sa insurance mo. So halimbawa sa bahay may home insurance tayo, sa car may car insurance tayo. Sa health insurance naman, ay syempre, pag ikaw na-injure, hindi ka muna makatrabaho, pero yung makukuha mo sa insurance mo, at least pambayad mo sa hospital. Kung may maiwan man sa'yo, at least gamitin mo sa living cost mo habang hindi ka pa nakakabalik sa trabaho. Next, number 5, health protection. Oh, ito yung health coverage. Health insurance helps you cover medical expenses, making healthcare more accessible and affordable. Ito po yung pag wala tayo nitong personal health insurance, medyo alanganin ka sa malalaking sakit. Lalo dito sa South Korea, ang National Health Insurance natin, hindi po siya nagko-cover ng mga critical na mga sakit, no? Halimbawa, disc. Yung sa mga ang disc ba hindi sakit? Sakit pa rin 'yan But National Insurance doesn't cover anything. 100% ikaw 'yan. So, yan ang mga malalaking gastusin na pag wala ka nito, wala kang private health insurance, paano mo ma-afford? So, tulad niyan, may mga tumawag sa akin na late nila nalaman o kaya hindi pinansin noon at ngayon lang napansin dahil dumating na sa 80-70 million ang bill sa hospital and with a little discount sa health insurance nila dahil nga naman, yung sakit ay critical, nasa 5 or 10% lamang ang coverage ng yung national health insurance natin. So, paano na po yung 50-60 million na naiwan? So, syempre, wala ka nito, ibenta mo lahat. Benta mong bahay mo, ibenta mong sasakyan mo, ibenta mo lahat para mabayaran mo ang ospital. So, yun po ito. So, kamo, may savings naman ako. Kaya nga ang una is, yung savings mo, ito financial protection para yung savings mo hindi maubos. So, pwede mo munang pansamantalang ipambayad sa hospital kung anong savings mo dyan, pero dahil may health insurance ka, yung makukuha mo sa health insurance mo, ibalik mo uli yung asset mo, yung pera mo, yung savings mo. Income replacement. In case of disability or job loss, insurance can provide income support, helping you maintain your standard of living. Ito yung sa Korea tinatawag na Chindanbi, Susulbi. Wait lang. Susulbi. Ibwonbi, disability benefits. Since ito ay income replacement, which means buhay ka pa. So, yung Chindanbi na tinatawag, yung makuha mo sa insurance, naka-fix po yan, no? So, kung ang Chindanbi mo ay 10 million, tapos ang binayaran mo lang sa ospital ay 1 million, at least may 9 million ka na natira. O kahit sabihin mo, ang Chindanbi mo ay 10 million, ang binayaran mo sa hospital is 5 million. At least may 5 million ka na natira. Pansamantalang nagpapa-treat or yung mag-rest ka, no? So, when you get out of the hospital, hindi naman ibig sabihin na balik ka agad sa trabaho, sa dati mong trabaho. Yung may period na where you need to recover. So, yung nakuha mo sa Chindanbi, ay pwede mong magamit na pang-replace muna sa nawala mo na income. Kasi kung ikaw nagkasakit, bibigyan ka ba ng company mo ng sweldo? No. O susulbi, yung susulbi, kung malaking surgery yan, medyo at least may maiwa-iwan sa'yo. Pag maliit naman na surgery,
hindi gaano malaki. So nasa 200, 400, 800, 1 million, 2 million, 5 million. So depende sa level ng surgery. Hindi po tayo mag-decide niyan. Ang doctor ang ma-follow ang code ng doctor kung anong type ng surgery ang ginawa. Ibon B. Ito yung babayaran sa iyo per night na nandun ka sa ospital. Halimbawa, ang Ibon B na nasa policy mo is 10,000 per night o 50,000 per night o 200,000 per night. Depende doon sa kontrata mo. Kung halimbawa, nasa 50,000 per night, samantalang nandun ka sa ward. So, nandun ka sa ward. Ang ward mo is nasa 8,000 per night. 50,000 na tatanggap mo, sa'yo na yung natira. Siyempre, binayaran ka ng 50,000 per night pero 8,000 lang nagastos mo sa ospital. So, sa'yo na yung pera. Next, disability benefit. Ito lagi ang aking ine-emphasize sa mga kapwa Pilipino na nandito sa South Korea at sa mga Pilipino na sa overseas. Kahit ang mga Pilipino nasa Pilipinas. Disability benefit kasi, compare sa death benefit, ito ay para sa'yo, hindi para sa ibang tao. Ang death benefit, pwede kasi yan sa ibang tao. Ikaw nawala ka na eh. So yung death benefit mapunta sa anak, asawa, nanay, tatay, kapatid. Kung wala kang anak, asawa, nanay, tatay, punta sa kapatid. Kung wala kang kapatid, punta sa pinsan, first cousin, second cousin, third cousin, fourth cousin. So, hindi, as long as yung wala kang very young children na kukuha ng disability, ay yung death benefit mo, ang disability benefits, I think, is one of the most important kasi ito ay para sa'yo. Pag tayo ay nag-earn pa ng income, very active earning, wala pang problema sa family, sa mga kaibigan, sa kahit mismong pamilya mo, sa asawa, wala pang problema yan. Pero pag ikaw disabled na, ikaw aasikasuhin ka ng asawa mo, whether you are a husband or a wife, no? Halimbawa, ikaw ay husband. So, ikaw ang main breadwinner ng family mo. Pag ikaw disabled, sino nang tutustos para sa pamilya mo? So, yung disability benefit na makuha mo sa insurance na to, halimbawa, meron kang 100 million, which is about 3 million o 4 million peso. Yung peso na yan, pwede mong i-run sa Pilipinas ng small business. So, kahit disabled ka na, kumikita ka pa rin. So, wala pa rin problemang gaano financially sa pamilya mo. Unless, depende kung anong disability yan, ay kung naaapektuhan ba ang love life ninyo ng iyong spouse. So, at least financially ay safe ka na doon. Diba? Pero imaginin mo pag wala. Pag wala yan, aalagaan ka na nga ng wife mo, maghanap pa ng wife mo ng trabaho para tustusan ang pang-continue mo sa hospital, panggamot mo, maintenance mo, pagkain ninyong buong pamilya at para din sa kanya. So imagine mo how heavy would that be doon sa partner mo sa buhay. So ito po, no, minsan hindi po natin naisip yan. Mahal na mahal natin ang asawa natin, mahal na mahal natin ang mga bata. But then, with that love, have you prepared in case lang na ikaw ay mawala ng this oras, no? Wala sa time, wala sa oras, yung hindi pa nakahanda ang lahat na, buti kung matanda ka na, oh, my kids, my grandkids are stable na, pwede na akong pumanaw sa mundo. Kung hindi ganon, yung mga sudden na mangyari, ready ba ang pamilya mo na tumayo sa sarili na lang paa? Okay, next. Family security. Life insurance, pension insurance can provide financial support. Dito kasi sa Korea, pati ang pension insurance, meron kasi ang disability and death benefit. So, can provide financial support to your loved ones in the event of your untimely death, ensuring they can cover expenses and maintain their lifestyle. So, halimbawa, may nakuha silang death benefit. Ikaw ay hindi disabled lang nangyari. So, ikaw ay pumanaw na. Kung may 100 million na death benefit, pwede ba yan na pang tuition muna ng mga bata? Pwede ba yan na pansimula nung naiwan mong asawa ng kunting business para matustusan ang mga tuition?
ang mga pocket money ng mga bata, ang mga miscellaneous ng mga bata sa school hanggang sila makagraduate. Yes, yung ilok, yung 100 million, pwede po yan. Not unless na yung naiwan mong asawa, araw-araw niyang gagastusin sa shopping. But even though, at least may pangtuloy ng mga bata hanggang sila ay magkaedad na pwede na silang kikita ng sarili nila. So overall, personal insurance serves as a safety net, helping you to manage risk and navigate life uncertainties more confidently. So araw-araw, pwede kang magtrabaho na, pwede na ako magtrabaho, masaya ka magtrabaho kasi anytime na may mangyari sa'yo, at least hindi maiwan sa ere ang pamilya mo. At least hindi maiwan sa lansangan ang anak mo. Hindi maiwan sa mga, alam mo, wala nang pangkain si misis. So, hihingi-hingi sila ng tirang pagkain sa mga kapitbahay, sa mga relative mo. At alam po natin, pag tayo naging pabigat na yung mga relative natin, hindi na po sila masyado tayong wini-welcome. No, nung ikaw ay actively earning pa na nakakatulong sa lahat, wine-welcome ka. Halika, may kape, may ganyan. But then, pag tayo naging pabigat na, oh, welcome ka ba na laging pupunta doon sa mga kapatid mo, hihingi ng pagkain, hihingi ng allowance ng anak mo? No, hindi na, no. I mean, they are not that bad. Pero meron din kasi silang priorities. Meron din silang anak na tinutustusan. Meron din silang pang-araw-araw na tinutustusan na living cost. So, I'm not saying na masama ang mga relative dahil gugustuhin ka lang pag ikaw ay actively earning. No, hindi rin. Dahil meron din silang priorities na pinaglalaanan ng kanilang income. So dito, pag ito maintindihan po natin at ito mai-share po natin sa iba. Hindi lang po ako as an advocate, pati po yung mga kumuha, kung mai-share nyo itong knowledge dun sa mga kaibigan nyo, ka-workmates nyo, yung mga katropa nyo, yung sa family nyo, we will save a lot of life, no? Na may save natin ang a lot of family from financial crisis, no? Kasi anytime may mangyari sa buhay, alam mo, may tatawag sa akin na hindi ko kasi alam na ganito ang mangyari, pwede ba akong kukuha na ngayon ng insurance? Naku, hindi ka na po pwede kasi nandyan ka na po sa ospital. Habang wala ka pa sa ospital, sana kumuha ka. But ngayon na nandyan ka na ospital, ire-reject ka ng insurance companies. So before it's too late, let's take po ang personal insurance natin. Crucial po talaga ito. Sana nakapagbigay po ito ng kaliwanagan at dagdag kaalaman sa mga nakikinig. Thank you.